In order to love our enemies, we must forgive our enemies. Mga kapatid, kapag pinatawad mo yung kaaway mo, inaalis mo ang kapangyarihan nila sa iyo. Habang hindi mo sila pinapatawad, nakahawak sila sa buhay mo. Have you noticed that? While you are not forgiving your enemies, you are their prisoner. Habang hindi po pinapatawad yung mga kaaway mo, di ba? Ninanakaw nila yung tuwa mo. Inaalis nila ang gana mo. Wala kang kapayapahan sa buhay mo. And to forgive means you must let go of the bad feelings. Forgiveness doesn't mean that you forget what they have done. Huwag mong kakalimutan yung ginawa nila. Wisdom yan eh. Katalinuhan yan. Pero kapag nagpapatawad ka, ibig sabihin, binibitawan mo na, inaalis mo na yung sama ng loob mo. Habang may galit ka, kapatid, dumiyan sa loob mo. Yung galit mo, sinisira niya yung mabuting isip mo, yung magandang puso mo. Masyadong mahalaga ang isip at puso mo para lagyan mo lang ng galit. Amen? Kaya nga, yung pagpapatawad, kailangan paulit-ulit. Isipin mo, kung yung baso, makikita mo may dumi. Hindi mo titigilan na hugasan yan hanggat maalis yung dumi. Hindi po ba? Yan ang pagpapatawad. Nililinis natin ang ating isip at puso. Huwag mong titigilan na patawarin ang isang tao hanggang wala ka ng nararamdamang masama sa iyong kalooban. Darating ang araw, baka tayo naman yung makasakit sa iba. At diba, pag nagkamali tayo, gusto natin na patawarin din tayo. Bakit ikaw? Gusto mo agad na patawarin ka, pero yung ibang tao, hindi mo mapatawad. As Jesus said, forgive, and you shall be forgiven. Remember, you forgive not because your enemy deserves your forgiveness, but forgive because you deserve to be happy, you deserve to be peace. Amen?